Good day mga choy, samahan nyo ako ngayon mag-maintenance ng CVT sa aking Suzuki SkyDrive 125. I-check natin ang kanyang iba-ibang parts sa CVT. So, umpisahan na natin magbaklas. Applicable po ito sa lahat ng automatic na motor or scooters. So, nabuksan na natin mga choy. Makikita natin na medyo may kadumihan na talaga ang ating CVT. Itong clutch bell na to, tatanggalin natin. Pati itong torque drive sa loob. At itong pulley na to. So, tatanggalin natin to lahat. Para ma-check at malinisan natin. So, gagamit tayo ng white tool. Para mas mabilis natin matanggal yung pulley seat natin at torque drive. So dapat meron ka nito, mas maganda, mas mapadali mo matanggal ito. Buti na lang andyan si UBR, merong tagakuha ng video sa ginagawa natin. Sweet talaga ng UBR ko, swerte ko talaga, mahal na mahal ako. Very supportive. Sana hindi ako iiwan ito. Naku, masamang pangitain ito. Dali, kuya. Ayan na. So dito mga choy, makikita nyo na nabaklas na lahat ng parts ng CVT natin. Hindi nga nakunan ng video kasi nga mag-isa na lang tayo. So ito, ipakilala ko sa inyo isa-isa ang mga parts ng CVT natin. Sayang hindi nakunan ng video ang pagbaklas ko kanina. But anyway, ipakilala ko na sa inyo to isa-isa ang mga parts na ito. Ang hirap kasi humawak ng camera kanina, ang dumi-dumi ng kamay ko. So umpisahan na natin. Ito yung center spring. Nasa 800 RPM yung stock niya. Itong maliliit na tatlo, ito naman yung clutch spring. At ito naman yung clutch lining niya. Itong tatlong to. Sa 7 years, parang bago pa rin, nakaka-amaze ang kapal. At dito, ito naman yung slider niya or damper. Or slide pace, kung ano mang tawag dyan, maraming pangalan yan, damper, slider, slide pace. Importante niyan kasi pag medyo may hilis na, umiingay na yung CVT nyo. So itong mga parts na to, napaka-importante nito. Yan na nga sinabi ko, yung damper na yon, pag maluwag na, nagsanhiyan ng pag-iingay ng CVT natin. So pinapalitan din yan. So isi-separate ko muna to, ang pulley seat natin para hindi kayo malito. Yan yung pulley seat natin at saka ply ball at yung slider at belt kung makikita nyo. At dito naman, ito naman yung torque drive assembly natin, clutch spring, clutch lining, center spring. Yan, napakadumi na ng CVT natin. So lilinisan natin to. So umpisahan na natin mga choy gamit ang unleaded gasoline sa paglinis. Pwede din naman ng tubig, kaso lang may tendency na baka kakalawangin. Pwede din premium gasoline. Yung gamit ko ngayon ay unleaded gasoline. Ingat-ingat lang sa pag-spray dahil yung mga gasket niyan, bawal din yan matamaan ng gasoline palagi kasi nga nasisira yan. So, limited lang yung pag-apply ng gasoline. So, linisan na natin. Let's go!
Iwan ba? Bako na itong buwan. Di ako lang good ay pag-apil-apil na limpyo naman. Sige na, dira ay. Sige, tanaw na ko. So ayun na nga, bumalik nga si Mrs. at nagalit pa. So habang nililinis niya yung CVT natin, gagawin ko naman yung ibang part. So dito, nililinis ko rin yung ibang part. Yung sa pulley set natin. Linisin natin lahat para mas maganda. So matapos na natin linisan lahat ng parts, unti-unti na nating ibalik. So lagyan na muna natin ng grasa. Let's go! Itong parts na to pala ay sa torque drive natin, sa lalagyan ng clutch lining. Lagyan natin konti ng grasa para medyo madulas at maganda yung kanyang buka. Para smooth kumbaga. So ibalik na natin yung mga clutch lining. So ayan, naikabit na natin yung tatlong clutch lining. Ayan, medyo maganda na yung play. So ikabit na rin natin ang mga clutch spring nya. Bali tatlong clutch spring to. So tatlong clutch spring ang ibalik natin, ikabit. Medyo matigas yung spring na yan. So matapos natin ibalik, ay lagyan na natin ng lock. Yun, no? Next naman ay itong female and male torque drive. Lagyan muna natin ng grasa. So matapos natin lagyan ng grasa, ilagay na rin natin yung kanyang pin. May tatlong pin yan sa mga butas, huwag kalimutan. So tapos ilagay na rin natin lahat-lahat na. Hindi ko na to masyado elaborate kasi marami ng mga gumagawa nito. So shortcutin na lang natin to. So nilagay na natin yung center spring at saka kinabit na rin natin yung sa clutch lining sa ating female and male torque drive. So ilalak na lang natin. So nailak na natin at naikabit na. So pupunasan na lang natin para talagang malinis bago natin ikabit sa ating CVT. Ngayon naman sa pulley set naman natin, ilalagay na natin yung mga fly ball or bola-bola. Lahat po ito ay 13 grams. 13 grams naman ngayon ang susubukan ko kasi tapos na ako sa 16, 15, 14, 16, 14, 15, 13, 15. Ngayon 13 straight naman kasi puro luma to eh, hindi ako nakabili ng bago. So try ko lang, okay pa naman. So subukan natin. So medyo inalog-alog ko kung maingay ba. So okay naman. So ikabit na natin. A few moments later. So dyan naikabit na yung pulley set natin at torque drive. So nilagyan ko na ng belt.
So balik na din natin yung mga cover niya. So ilak na natin. Ibalik na natin yung kanyang mga bolt or screw. So mga choy, natapos na tayo sa ating pag-maintenance ng ating CVT. So susubukan na lang natin kung kamusta yung takbo niya. So let's go! So ayun na nga mga choy, no? Maganda yung arangkada niya at gitna. Pero sa dulo, hindi ko na sinubukan dito. Pero sa tingin ko, aabot to ng 110 kph. So susubukan na lang natin sa ibang araw. So sa ngayon, nagustuhan ko yung arangkada niya at yung gitna. At smooth yung takbo niya. So maraming salamat sa panonood mga choy. Don't forget to subscribe and click that notification bell para updated ka sa aking videos. Mga videos rather. Hanggang sa muli mga choy. Ciao!